Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action, thriller and drama series na pinamagatang House of Ninjas na ipinalabas noong 2024. Nagsisimula ang pelikula sa isang pamilyang ninja na tinatawag na mga Tawara. Nandyan ang ina at ama, sina Yoko at Soichi, at ang kanilang mga anak na sina Gako, Haru, at Nagi. May misyon silang pigilan ng isang grupong ninja na tinatawag na Fuma Clan. Sa panahong iyon, nakipaglaban ang pamilya Tawara sa mga ninja ng Fuma upang protektahan si Mukai, isang kandidato sa pagkagobernador. Isang gabi, nakaharap ni Haru ang isang ninja ng Fuma na si Yosuke. Nakiusap si Yosuke kay Haru na huwag siyang saktan. Naawa si Haru, na hindi pa nakapatay ng tao kailanman, kaya't kaunti lamang ang ginawa niyang pananakit kay Yosuke. Samantala, si Gako ay nasa isang barko at nakikipaglaban sa ilang ninja ng Fuma, ngunit biglang sinaksak siya ni Yosuke. Nahulog si Gako sa dagat at namatay. Pagkalipas ng 6 na taon, si Haru at ang kanyang kaibigang si Nozoki ay may trabaho sa paghahatid ng mga inumin sa mga vending machine sa buong bayan. Dahil sa kanyang kakayahang ninja, mabilis natatapos ni Haru ang trabaho, kaya't nagtaka si Nozoki. Samantala, palihim na pumasok si Nagi sa isang museo suot ang kanyang kasuotang ninja upang magnakaw ng ilang lumang bagay, pero plano niyang isauli ang mga iyon sa loob ng 3 araw. Maya-maya, matapos magtrabaho, pumunta si Haru sa isang kainan para maghapunan gaya ng nakagawian. Doon niya nakita si Karen ito, isang mamamahayag na madalas ding kumakain doon. Ilang beses na silang nagkakasalubong, kaya sinubukan ni Karen na makilala pa si Haru. Sa oras na iyon, gusto sanang yayain ni Haru si Karen, pero nakatanggap siya ng tawag tungkol sa isang insidenteng maraming tao ang namatay sa isang cruise ship. Mukhang alam ni na Jinham Oshima at ng kanyang assistant na si Masamitsu Oki mula sa Bureau of Ninja Management na lumalapit si Karen kay Haru. Sila ang nagbibigay ng misyon sa pamilya Tawara at sinisiguro na sumusunod ang mga ninja sa mga patakaran. Kinabukasan, pag-uwi ni Haru sa bahay, nadatnan niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Riko at ang lola nilang si Toki sa bakuran. Tinawag sila ng kanilang ina, si Yoko, para kumain. Nagtaka si Riko nang makita si Toki sa loob ng bahay, dahil sandali pa lang ang nakalipas mula nang makita niya itong nasa labas. Sa totoo lang, si Riko lang ang hindi pa nakakaalam na ninja ang kanyang buong pamilya. Samantala, nagsindi ng kandila si Yoko sa harap ng litrato ng kanilang yumaong anak na si Gaku. Hirap pa rin siyang tanggapin na wala na ito. Nang ipakita sa balita ang pagnanakaw sa museo, napangiti si Nagi. Pag-uwi ni Soichi, pinatay niya ang TV at inalok si Haru na magtrabaho sa pabrika, umaasang siya na ang magpapatuloy ng negosyo. Makalipas ang kaunti, nakatanggap si Nagi ng tawag mula sa kaibigan na pumunta sa museo, habang si Haru naman ay nagpas siyang matulog na. Isang araw, ipinakita ni Yoko ang kanyang kasanayan bilang ninja sa pamamagitan ng pagtalon sa bubong para ayusin ang butas. Kasabay nito, pinaalis ni Soichi ang isang kalapati na may dalang sulat nang hindi man lang ito binasa. Nang malaman ni Soichi ang ginawa ni Yoko, pinagalitan niya ito. Pinaalalahanan niya si Yoko na huwag gumamit ng kakayahan bilang ninja sa pag-aayos ng bubong, dahil baka mabunyag ang kanilang sikreto. Mula nang mamatay si Gako, sinusubukan na nilang mamuhay bilang isang normal na pamilya na hindi umaasa sa kanilang kakayahang ninja. Samantala, nagkaroon si Haru ng nakakatakot na panaginip tungkol sa isang misteryosong taong may maskara. Nagising siyang takot na takot. Kinabukasan, pumunta si Soichi sa kanyang pabrika at nalaman niyang may problema ito. May isa pang manggagawa na nagsabing dapat humingi sila ng tulong sa gobyerno para mapanatili ang negosyo. Di nagtagal, dumating sina Jin at Oki, na dati nang nagpadala ng mensahe gamit ang kalapati, para kausapin si Soichi. Hiniling nila sa pamilyang Tawara na muling maging mga ninja, pero tumanggi si Soichi dahil gusto niyang mamuhay ng normal, lalo na ngayong wala na ang Fuma Ninja Clan. Binanggit ni Jin ang problema sa pabrika ni Soichi at ang pagkamatay ni Gaku. Nagalit si Soichi at sinabihan si Jin na huwag muling banggitin ang pangalan ni Gaku. Sa museo naman, tiningnan ni Nagi at ng kaibigan niyang si Kyotani ang mga antigo na bagay. Inamin ni Kyotani ang kanyang nararamdaman kay Nagi, ngunit tinanggihan siya nito dahil bawal sa mga ninja ang makipagrelasyon o kumain ng karne. Samantala, ginamit ni Yoko ang kanyang kakayahan bilang ninja para magnakaw sa mini market at itinago ang mga ito sa bahay.
Kinagabihan, may lalaking nagngangalang Toki na nakakita sa isang babaeng nagngangalang Ayome, na naiwan ang kanyang pitaka sa istasyon. Sinubukan niyang isauli ito. Si Ayome, na nagtatrabaho para sa pinuno ng Puma Clan, ay nagsabi kay Toki na pasado siya sa kanilang pagsubok. Habang abala ang lahat, palihim na bumalik si Nagi sa museo para nakawin ang isang bagay na kanina pa niya gustong kunin. Ang mga pulis na humahawak sa kaso ay naiinis dahil ibinabalik ng magnanakaw ang mga ninakaw na gamit makalipas lamang ang ilang araw. Matapos ang pagnanakaw, palihim na umuwi si Nagi sa bahay sa pamamagitan ng bintana, gaya ng itinuro sa kanya ni Gaku. Pagkatapos, bumili siya online ng bagong lubad ng ninja dahil halos sira na ang gamit niya. Kinuhan din ni Nagi ng litrato ang mga ninakaw na gamit at ipinost sa social media. Samantala, nagtatrabaho si Haro kasama si Nozoki sa paglalagay ng mga delata na inumin sa mga vending machine. Tinanong ni Nozoki si Haro kung bakit ayaw niyang ipagpatuloy ang negosyo ng kanilang pamilya na matagal nang umiiral. Pero tila hindi interesado si Haro. Habang natatapos si Haro sa trabaho at papasakay na sa kotse, nagulat siya nang makita ang nakamaskarang nilalang mula sa kanyang panaginip na bigla siyang hinagisan ng ginamit na plastik na lata. Matapos ang insidenteng iyon, iniisip pa rin ni Haro ang nangyari nang lumapit sa kanya si Karen. Gusto ni Karen makipagpalitan ng kontak at makipagbonding sa ibang araw. Masaya si Haro dahil gusto rin niyang mapalapit kay Karen. Ngunit nang umalis si Karen, lumapit sa kanya si Jin. Binalaan ni Jin si Haro tungkol sa mga patakaran ng mga ninja, bawal makipagrelasyon at kumain ng karne. Sinabi ni Jin na maaari niyang ipakilala si Haro sa isang mabait na babae kung nakakaramdam siya ng pag-iisa. Ayaw niyang makipag-ugnayan si Haro kay Karen dahil isa itong mamamahayag. Nag-aalala si Jin na kapag nalaman ng iba na isa siyang ninja, maaaring mapahamak siya. Kinabukasan, sabay-sabay silang nag-almusal. Gusto ni Soichi na si Haro na ang mamahala sa pabrika ng kanilang pamilya, pero ayaw ito ni Haro. Palugi na ang negosyo ng pabrika at ginagamit lang bilang panakip sa kanilang tunay na pagkakakilanlan bilang mga ninja. Naalala ni Haro ang pagkamatay ng kanyang nakatatandang kapatid sa kamay ni Yosuke, na hindi pa rin nila natapos ang labanan. Kaya kahit binalaan siya ni Jin na huwag makipagkita kay Karen, hindi gaanong siniseryoso ni Haro ang babala. Tinanggap pa rin niya ang imbitasyon ni Karen na lumabas. Palihim pa nga niyang pinanood si Karen mula sa malayo hanggang sa nag-message ito at sinabing hindi sila magkikita sa araw na iyon. Samantala, sa mini market, muling ginamit ni Yoko ang kanyang kasanayan bilang ninja upang magnakaw. Ngunit nakita siya ni Jin at binigyan ng mahigpit na babala. Inalok din siya ni Jin ng trabaho bilang ninja na may magandang sahod na tinanggap ni Yoko dahil hirap na ang kanyang pamilya sa pera at kailangan niya ito para sa bahay at pag-aaral ng kanyang mga anak. Kinagabihan, habang nagsasanay si Nagi sa kanyang kwarto, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang misteryosong tao. Ang nilalaman nito ay kahawig ng sinabi noon ni Gaku. Nagtaka si Nagi kung sino ang nagpapadala ng mga mensaheng ito. Samantala, palihim na sinundan ni Haro si Karen papasok sa isang club na may Halloween event. Sa party, may isang lalaking tumanggap ng utos mula sa Puma Clan na patayin si Karen, dahil siya ay nagsisiyasat tungkol sa murder case sa isang cruise ship. Sa club, may nakilala si Karen na nagsabing posibleng ang isang nakaligtas mula sa insidente sa cruise ship ang siyang sospek. Ngunit dahil masyadong malakas ang tugtog, hindi niya ito masyadong marinig. Maya-maya, dumating ang isang lalaking ipinadala ng Puma Ninja Clan at pinatay ang kausap ni Karen. Nang tangkaing saktan si Karen, dumating si Haro para pigilan ito. Naglaban sila, ngunit piniling huwag patayin ni Haro ang kalaban, sinaktan lang niya ang braso nito. Nang sinubukan ni Karen na kunan ng litrato ang ginawa ni Haro, binato ni Haro ng bote ng inumin ang cellphone ni Haro at nasira ang screen nito. Samantala, may ibang mga taong nasa club ang nakakita ng bangkay at nagsipagtakbuhan. Napag-alamang may nakatali palang puting tela sa braso ng umatake at pinatay siya gamit ang saksak. Kinabukasan, namasyal si Nariko at ang kanyang mga kaibigan at nanood ng pagpapakita ng kasanayan ng mga ninja mula sa Puma at Hattori Clan. Kinagabihan, sinabi ni Yoko kina Soichi at sa iba na gusto niyang magtrabaho dahil kinakailangan ng kanilang pamilya ng karagdagang pera. Pinuri ni Rico ang galing ng mga ninja, lalo na ang Puma Clan, na hindi niya alam ay kaaway pala ng kanilang pamilya.
Samantala, natutulog si Haro sa sasakyang minamaneho ni Nozoki ngunit nagising siya dahil sa isang bangungot kung saan sinisisi siya ni Gako sa kanyang pagkamatay. Pagka-uwi ni Haro mula sa trabaho, nagkita sila ni Karen sa paborito nilang tindahan. Ikinuwento ni Karen ang nangyari sa nightclub pero nagkunwari si Haro na wala siyang alam upang maitago ang kanyang mga lihim sa kanya. Isang araw, nasa Cultural Services Office si Jin kasama ang KZE cleaning team, na siyang naglilinis ng mga crime scene upang mapanatiling lihim ang pagkakakilanlan ng mga ninja. Nang maglaon, ipinakita ni Oki ang isang video ng mga namatay na pasahero sa cruise ship, isang file na nahak niya mula sa database ng pulisya. Pagkatapos nakatanggap sila ng tawag tungkol sa mga insidente sa mga nightclub at cruise ship, kaya inatasan ni Jin sina Haro at Yoko na magsiyasat. Para makumplito ang kanyang misyon, nagkunwaring bagong empleyado si Yoko sa isang kumpanya ng cruise ship upang makakalap ng impormasyon tungkol sa mga pasaherong namatay dahil sa pagkalason. Sa kasamaang palad, nawasak na ang mga dokumento kaya wala siyang nahanap na kapaki-pakinabang na impormasyon. Samantala, nagkwento si Nagi kay Kyotani na pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya. Sa opisina ng pabrika, tinanggap ni Soichi ang bagong sales manager na si Mori Mayuko na tutulong para mapaunlad ang negosyo nila. Makalipas ang ilang sandali, nakipagkita si Haro kay Karen na patuloy pa ring iniimbestigahan ang murder case sa cruise ship. Iminungkahi ni Karen na puntahan nila ang apartment ng isang mamamahayag para maghanap ng karagdagang ebidensya. Pagdating nila roon, nakalok ang pinto kaya ginamit ni Haro ang kanyang kakayahan bilang ninja para palihim na mabuksan ito. Sa loob, nagulat sila sa presensya ng isang hindi kilalang lalaki at nagtago sila sa loob ng kabinet. Pinatay ng lalaki ang asawa ng mamamahayag na nagsasagawa rin ng investigasyon tungkol sa cruise ship case. Nakilala siya ni Karen bilang ang parehong lalaki mula sa club na may peklat sa braso. Pag-uwi, tinanong ni Rico si Taki tungkol kay Gako, ngunit naputol ang usapan nila nang dumating ang isang matandang babae na gumagamit ng sign language para makipag-usap kay Taki, isang wikang hindi naiintindihan ni Rico. Samantala, nagulat si Haro kay Jin tungkol sa babaeng pinatay ng umatake sa nightclub. Hiningi ni Jin ang ulat ng investigasyon ni Yoko, pero hindi niya ito naibigay dahil nasira na ang mga dokumento mula sa cruise ship. Nagsimulang pagdudahan si Nagi ng mga pulis kaugnay ng mga nakawan sa museo. Kalaunan, narinig ni Yoko ang isang usapan sa opisina ng cruise ship kung saan kinontak ng isang staff member si Matsura, na pinaghihinalaang may alam tungkol sa insidente ng pagkalason. Ikinuwento ni Karen kay Haro ang tungkol sa kultong Janai na pinamumunuan ni Yosuke, na pinaniniwalaan niyang konektado sa kaso ng cruise ship. Inanyayahan niya si Haro sa isang event na inorganisa ng kulto. Ibinahagi rin ni Karen ang kanyang kwento kay Haro, namatay ang kanyang mga magulang sa isang sunog sa hotel noong siya ay 3 taong gulang pa lang. Ang kanyang ama, na isang mamamahayag, ay nagsisiyasat noon tungkol sa isang insidente sa cruise ship bago siya namatay sa sunog. Ito ang nagtulak kay Karen na ipagpatuloy ang investigasyon ng kanyang ama. Pagbalik sa opisina, inutusan si Yoko ng isang kasamahang nag-overtime na magtimpla ng kape. Ngunit bigla na lang may misteryosong lalaking dumating at pinatay ang kasamahan niya. Mabilis na kumilos si Yoko, pinatay ang ilaw at nakipaglaban sa lalaki sa dilim. Sa kasamaang palad, nakatakas ito sa bintana. Samantala, si Nagi ay nagbabalik ng mga gamit sa museo nang makasalubong niya ang isang ninja na kamukha ni Gako. Naghagis pa ito ng kanay ni Gako, kaya natarante si Nagi at nag-isip kung sino ang nasa likod ng maskara. Kinuha ng ninja ang mga gamit na ibinabalik ni Nagi. Nag-assign ng mga gawain si Jin sa opisina, si Oki ang kukuha ng mga dokumento mula sa cruise ship, at si Yoko naman ang mag-iimbestiga kay Matsura. Pagkatapos nagpas siyang dumaan si Nagi pauwi sa bubong, hindi niya alam na nakita siya ni Rico mula sa bintana nito. Samantala, dumalo sina Haro at Karen sa isang event ng kultong Janai upang imbestigahan ang leader nito. Sa bahay, naalala ni Nagi ang mga kanay skills ni Gako at nalito siya tungkol sa ninja na gumagaya sa mga ito. Sa gitna ng pag-iisip, biglang pumasok si Rico sa kwarto ni Nagi at humiling na turuan siya ng ilang galaw ng ninja. Nagulat si Nagi at agad siyang pinaalis. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap si Nagi ng mensahe mula sa misteryosong ninja na ibabalik daw niya ang mga gamit sa museo kung ipagpapalit ito ni Nagi sa isang scroll mula sa pamilya Tawara. Isang araw, nanood sina Karen at Haro ng kakaibang palabas tungkol sa kultong Janai.
Nagtaka si Karen kung bakit ang daming naniniwala rito. Hindi niya alam, minamanmanan pala sila ni Jean habang nagpapanggap na customer sa isang tindahan. Samantala sa bahay, ibinahagi ni Soichi kina Yoko at Taki ang plano niyang kumuha ng family photo para sa marketing ng kanyang mga produkto. Samantala, sinabi ni Haro kay Jean ang tungkol sa dilaw na bulaklak sa kwarto ni Yosuke. Inutusan ni Jean si Haro na pumasok sa kwarto ni Yosuke at kunin ang mga bulaklak. Samantala, inatasan si Yoko na magpanggap bilang isang babaeng makikipag-blind date kay Matsura. Sa pamamagitan ng kanyang katalinuhan, nakakalap siya ng impormasyon tungkol sa pinuno ng kumpanya ng cruise ship. Sa kabilang banda, abala si Soichi sa paggawa ng produkto. Pagkatapos sabihin ni Mori na may mga turistang Pranses na interesado sa produkto ng pamilya Tawara, tila lalo silang naging malapit habang sabay nilang hinaharap ang mga gawain sa pabrika. Pagkatapos ng kaunti, sinimulan ni Haro ang kanyang misyon sa pamamagitan ng pagpasok sa gusali ng Janai Cult. Samantala, si Nogi na nasa isang silid-aralan ay nakatanggap ng mensahe mula sa misteryosong ninja na humihiling sa kanya na ipagpalit ang mga item mula sa museo kapalit ng mga scroll ng pamilyang Tawara. Makalipas ang ilang sandali, 2 pulis ang nag-imbestiga kay Kyotani tungkol sa nawawalang mga item sa museo, na ikinabahalang ni Nogi dahil nasa misteryosong ninja pa ang mga ito. Bukod kay Kyotani, tinanong din ng mga pulis si Riku para sa impormasyon tungkol kay Nogi, na aniyay umuwi ng alas 11 ng gabi sa pamamagitan ng pagdaan sa bubong. Sa gusali ng Janai Cult, nakita ni Haro si Karen habang sinusubukan pa ring ipagpatuloy ang kanyang investigasyon. Napagdesisyonan nilang gamitin ang mamamatay tao mula sa nakaraang insidente upang makapasok sa silid ni Yosuke. Matapos ang ilang pagsisiyasat, natuklasan nilang ang mamamatay tao ay si Sawabi, isang pulis. Noong panahong iyon, pinadalhan siya ni Haro ng ebidensya ng pagpatay kapalit ng dilaw na bulaklak mula sa silid ni Yosuke. Maya-maya, sa isang restaurant, napansin ni Karen na may itinatago si Haro kaya hinimok niya itong maging mas tapat. Umamin si Haro na hindi niya maaaring sabihin ang lahat upang mapanatili ang kaligtasan ni Karen. Sa bahay, pinag-isipan niya ang naging pag-uusap nila ni Karen at pinagsisihan ang hindi niya pagpatay sa ninja ng Fumoy na pumatay kay Gako. Kinabukasan, palihim na naghanap si Nogi ng scroll ng pamilya hanggang sa matagpuan niya ito sa itaas ng kisame ng kanyang silid. Samantala, nakipagkita sina Haro at Karen kay Sawabi, isang miyembro ng Janai Cult, na nagturo sa kanila papunta kay Yosuke. Doon, isiniwalat ni Yosuke na magagawa niyang basahin ang nakaraan ni Karen, na lalo pang nagpalito sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, iniutos ni Yosuke sa kanyang mga tagasunod na bigyan si Haro ng espada at inutusan siyang patayin si Sawabi, na nakatali. Gayunpaman, pinili ni Haro na palayain si Sawabi sa halip na patayin, na nagpamalas kay Yosuke na hindi pa rin siya nagbago mula noong insidente 6 na taon na ang nakalilipas. Nauunawaan ni Yosuke ang intensyon ni Haro, kaya ibinigay niya sa wakas ang dilaw na bulaklak kay Karen na saka lumabas ng silid. Isiniwalat ni Yosuke kay Haro na isa siyang miyembro ng Fuma clan na dapat sana'y pinatay ni Haro 6 na taon na ang nakaraan. Dahil sa ginawa ni Haro noon, nabuhay si Yosuke at naging pinuno ng Janai pati na rin ang ika-19 na tagapagmana ng Fuma clan. Samantala, laking gulat ni Sawabi nang matagpuan niyang patay na ang kanyang mga kapamilya sa kanilang tahanan. Tinanong ni Karen si Haro kung bakit niya gusto ang dilaw na bulaklak pero nanatili siyang tahimik upang maprotektahan ang kanyang pagkakakilanlang ninja. Si Yoko naman ay patuloy na nilinlang si Matsura sa pamamagitan ng pagpuri sa kanya, umaasang makakuha ng mahalagang impormasyon tungkol sa pagkalason sa cruise ship. Si Matsura, na tila may nararamdaman para kay Yoko, ipinahayag ang kanyang damdamin ngunit biglang umalis matapos makatanggap ng tawag mula sa kanyang boss. Sa bahay ni Karen, ibinahagi niya kay Haro ang tungkol sa kanyang nakaraan. Ibinunyag niya na alam ng kanyang ama ang ilang lihim ng estado, at gusto niyang imbestigahan ang pagkamatay nito upang matuklasan ang mga lihim na iyon. Habang ipinapakita kay Haro ang resulta ng kanyang mga investigasyon, bahagya niyang ipinahiwatig na pinaghihinalaan niya ang pamilya nito na sangkot sa pagtatanggol sa isang kandidatong gobernador ng mga ninja. Nang marinig ito, nadismaya si Haro kay Karen, iniisip na nilapitan lang siya nito dahil sa kanyang investigasyon. Nang tanungin ni Karen ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao, pinili ni Haro na huwag magsalita. Samantala, matagumpay na nakabuo si Oki ng mga dokumentong naglalaman ng listahan ng mga pasaherong sakay ng cruise ship.
Sa parehong oras, nakatanggap ng tawag si Jin mula kay Soichi, nagalit dahil binigyan ni Jin ng misyon ang kanyang pamilya nang hindi siya pinapaalam. Ipinaliwanag ni Jin na si Soichi lang ang tanging gustong mamuhay ng normal, habang ang natitirang miyembro ng pamilya Tawara ay hindi kayang bitawan ang buhay ninja nila. Inanyayahan din ni Jin si Soichi na bumalik sa pagiging ninja, ngunit iginiit ni Soichi na mamuhay na lamang ng isang normal na buhay. Samantala, naghahanda si Nagi upang makipagkita sa isang misteryosong ninja na pinaniniwalaan niyang kanyang nakatatandang kapatid, upang ibigay sa kanya ang scroll na kanyang nahanap. Hindi niya alam na isang pulis na humahawak sa kaso ng nawawalang koleksyon mula sa museo ang palihim na sumusubaybay sa kanya. Samantala, nakipagkita si Jin kay Haro upang ipaalam sa kanya na muling nagpakita si Yosuke, ang pinuno ng Fumoy Ninja Clan. Abala naman si Karen sa paghahanda ng ebidensya sa anyo ng mga dilaw na bulaklak na ibibigay sa kanyang nakatataas. Balik kay Nagi, dumating siya sa isang kafe at napansin ang mga pulis na sumusunod sa kanya. Mabilis niyang nalinlang ang mga ito at nakatakas sa pamamagitan ng pagsakay sa isang bus. Isang pulis na nagngangalang Taguchi ang nagsimulang sundan ang bus na sinasakyan ni Nagi. Samantala, ipinagpatuloy ni Yoko ang kanyang misyon na sundan si Matsura. Sa kasamaang palad, naubos ang baterya ng kanyang cellphone habang sinusubukan niyang i-message si Oki tungkol sa kanyang progreso. Nahihirapan si Oki na matawagan si Yoko kahit gustong-gusto niyang ipaalam dito na lahat ng ebidensya ay tumuturo kay Matsura bilang siyang naglason sa mga pasaherong sakay ng cruise ship. Matapos mawala ng kontak kay Yoko, hiniling ni Oki sa kanyang kasamahan na subaybayan ito gamit ang gulay na aksidenteng naiwan ni Yoko sa kalsada. Tinawagan din ni Jin si Soichi para tulungan si Yoko, na maaaring kasama ng mamamatay tao sa cruise ship, ngunit hindi sumagot si Soichi. Hindi sumuko si Jin at gumamit ng kalapati para magpadala ng mensahe kay Soichi. Sa news agency, hinarap ni Karen ang kanyang boss para magbigay ng ebidensya tungkol sa kultong Janai sa pamamagitan ng mga dilaw na bulaklak na kanyang nakolekta. Ngunit bigla na lamang naglaho ang lahat ng ebidensya, at napalitan ng isang walang laman na bote. Samantala, sa bahay ni Jin, sinuri ng cleaning team ang dilaw na bulaklak ni Yoko, ang simbolo ng kultong Janai. Kasabay nito, nakita si Haro na sinusunog ang lahat ng artikulo ni Karen at nireset ang kanyang computer para burahin ang anumang ebidensyang makakapaglantad sa ninja identity ng kanyang pamilya. Samantala, huminto si Yoko para gumuhit ng simbolo sa pader gamit ang lipstick, umaasang makapagpadala ng senyales kay Oki para humingi ng tulong. Pagkatapos, nagbihis siya na parang ninja bago muling sinundan si Matsura. Kinagabihan, pag-uwi ni Soichi, sinigurado muna niyang tulog si Riko bago balak sanang uminom kasama si Taki. Ngunit pinaalalahanan siya ni Taki na bilang isang ninja, hindi siya dapat uminom ng alak. Samantala, dumating si Nagi sa isang pabrika at nagsuot ng ninja face mask upang makipagkita sa isang misteryosong ninja. Matapos ang palitan ng gamit, inalis niya ang kanyang maskara, umaasang si Gako ang kaharap niya, ngunit ito pala ay si Ayame, isang miyembro ng Fuma Clan, na nauwi sa isang laban sa pagitan nila. Kasabay nito, sinundan ni Yoko si Matsura papunta sa pabrika at nakita niyang nakikipaglaban si Nagi sa mga miyembro ng Fuma Clan. Si Matsura, na hindi alam na isang ninja si Yoko, ay sumali sa laban upang protektahan si Nagi na nawalan ng malay. Gumawa si Yoko ng harang na apoy gamit ang gasolina at isang drum upang protektahan sila. Samantala, pinanood ni Taguchi ang laban ng mga ninja mula sa likod ng mga container. Sa bahay naman, nahirapan si Soichi sa pag-inom ng alak nang makatanggap siya ng nakakagulat na mensahe mula kay Jin na ipinadala sa pamamagitan ng kalapati. Ayon sa mensahe, naglalaban ang Fuma Clan at ang pamilya Tawara, kaya agad nagsuot si Soichi ng kasuotang ninja at nagmadaling tumulong sa pabrika kung saan nakikipaglaban ang kanyang pamilya. Pagdating ni Soichi sa pabrika, nadatnan niyang nasa panganib si Yoko. Mabuti na lang at dumating siya sa tamang oras upang talunin ang lahat ng miyembro ng Fuma Clan. Pagkatapos ng laban, sinubukang tumakas ni Taguchi ngunit nahuli siya ni Naoki at ng kanyang grupo, na hinihila siya at dinala palayo. Samantala, nilinis ni Yosuke ang lugar kung saan karaniwang nagtitipon ang kultong Janai, at si Karen ay naghihintay sa subway nang aksidenteng itulak siya ng isang matandang babae papunta sa riles na halos ikalaglag niya. Buti na lang at agad siyang nailigtas ni Haro.
Nababahala si Karen tungkol sa mga nawawala niyang artikulo at ilang ebidensya tungkol sa mga dilaw na bulaklak na dapat sana'y ibibigay niya sa kanyang boss. Doon, hindi ipinaliwanag lahat ni Haro pero binalaan niya si Karen na may grupong mapanganib na sumusunod sa kanya at dapat siyang umalis agad sa bayan. Samantala, pauwi na sina Soichi, Yoko, at Nagi nang bigla silang harangin ng mga miyembro ng Fuma Clan sa isang tunnel. May isang miyembro ng Fuma Clan na nagbigay ng malabong mensahe at sinabing tanungin nila si Haro para sa mga sagot. Sa bahay ng pamilya Tawara, palihim na ipinakita ni Rico kay Taki ang isang tagong silid na may mga armas at gamit ng ninja. Maya-maya, dumating sina Soichi at ang iba pa sa bahay at nadatnan si Haro na kasama si Karen. Ipinaliwanag ni Haro na kailangan niyang tulungan si Karen dahil tinutugis siya ng Fuma Ninja Clan. Habang nag-uusap sila, dumating sina Jin at Oki. Kinailangang magtago ni Karen sa ilalim ng mesa habang pinag-uusapan nila ang kultong Janai, na isa palang harapang grupo ng Fuma Clan. Binanggit ni Oki na ang mga dilaw na bulaklak ay may taglay na lason na maaaring makasira sa nervous system. Sa kabilang silid, sinabi ni Taki kay Rico na ang kanilang pamilya ay bahagi ng Hattori Ninja Clan, mortal na kaaway ng Fuma Clan. Ginagamit nila ang pangalang Tawara upang itago ang kanilang tunay na pagkakakilanlan mula sa mga kaaway. Samantala, nasa gubat si Yosuke. Pagkatapos ng isang seremonya, namigay siya ng mga tasa ng tsaa, at ang ilan sa mga ito ay may lason mula sa dilaw na bulaklak. Doon, ipinaliwanag ni Yosuke na ang mga hindi nakainom ng lason ay itinuturing na pinili upang sumali sa Fuma Clan. Sa bahay ng pamilyang Tawara, matapos marinig ang paliwanag ni Naoki at Haro, napagtanto nilang si Yosuke, ang ika-19 na pinuno ng Fuma Clan, ang nasa likod ng insidente ng paglason sa mga tao sa cruise ship. Tinanong ni Soichi si Haro tungkol sa isang mensahe mula sa Fuma Clan na nagpapahayag ng pasasalamat sa pagligtas sa mga miyembro ng pamilyang Tawara 6 na taon na ang nakalilipas. Ipinaliwanag ni Haro na sa isang misyon 6 na taon na ang nakakaraan, pinatawad niya si Yosuke, pero pinatay pa rin ni Yosuke si Gaku. Kamakailan, natuklasan ni Rico ang lihim ng kanyang pamilya at nagalit kina Soichi at Yoko dahil hindi siya tinuruan ng kakayahang ninja. Sinubukan ipaliwanag ni Soichi at Yoko na hindi basta-basta ang pagiging isang ninja, ngunit nagpumilit si Rico na matuto. Sa huli, pumayag si Soichi na turuan siya. Samantala, nakipagkita si Taki kay Nagi upang itanong ang tungkol sa scroll na palihim niyang kinuha. Inamin ni Nagi at ipinaliwanag kung bakit niya ito ginawa. Nainis si Yosuke nang matuklasan na peke pala ang scroll. Nais ni Sawabi na makapaghiganti sa Fuma Clan sa pagpatay sa kanyang pamilya, ngunit nabigo ang kanyang plano. Kinabukasan, si Taguchi, na dating nahuli ng Bureau of Ninja Management, ay natagpo ang hubad sa labas ng museo dala ang mga ninakaw na artifact. Nadiskubre rin ng pulisya ang mas marami pang nakaw na gamit sa kanyang bahay kaya siya ay inaresto. Pagsapit ng gabi, kinailangang manatili ni Karen pansamantala sa bahay ng pamilyang Tawara. Pumunta siya sa silid ni Haro upang magtanong tungkol sa mga patakaran ng ninja. Ipinaliwanag ni Haro ngunit inamin niyang marami siyang nilabag na patakaran dahil gusto niya ng normal na buhay. Nang gabing iyon, inimbitahan pa niya si Karen na doon matulog kahit alam niyang delikado ito. Kasabay nito, pinapanood sila ni Taki mula sa malayo nang hindi nila namamalayan. Isang araw, nagbalat kayo sina Soichi at Yoko bilang miyembro ng Fuma Clan upang alamin ang plano nila tungkol kay Matsura. Sa pamamagitan ng pagbabanta, napilit nilang sabihin ni Matsura na ang layunin ng Fuma Clan ay may kinalaman sa isang eclipse na siyang ikinagulat nina Soichi at ng iba pa. Matapos ibahagi ito, nilaso ni Jin si Matsura. Sa hapon, pumunta si Nagi sa tabing dagat upang alalahanin ang kanyang pagkabata kasama si Gaku. Samantala, sa bahay, nagsimula si Rico ng pagsasanay bilang ninja kasama si Taki. Sa kabilang banda, si Gaku na inakalang patay na, ay lumitaw at bumagsak habang pauwi sa bahay ng pamilya Tawara. Nang siya ay matagpuan, agad siyang dinala sa ospital at nilinis ng cleaning team. Nakipag-ugnayan si Jin kay Soichi tungkol sa pagkakadiskobre kay Gaku. Ikinuwento ni Gaku na siya ay nahuli sa propeller ng isang barko at dinala sa lugar ng Fuma Clan kung saan maraming dilaw na bulaklak. Nagtaka ang cleaning team sa bigla ang pagbabalik ni Gaku at pinaghinalaan pa siyang espiya ng Fuma Clan.
Gayunpaman, napagdesisyonan ni Jin at ng kanyang grupo na dalhin pauwi si Gako, na nagbigay ng tuwa sa pamilya Tawara, kahit na kinakailangan na niyang gumamit ng prosthetic na paa dahil sa pinsalang naranasan 6 na taon na ang nakalilipas. Sa gitna ng kasiyahan ng pamilya, palihim na nagduda si Toki sa pagbabalik ni Gako at sinilip ang scroll ng pamilya na nakaimbak sa isang lihim na silid. Kinagabihan, ipinakilala ni Haro si Karen kay Gako habang pinapanood nina Soichi at ng iba pa ang balita tungkol sa pagdukot sa isang gobernador. Samantala, si Sawabi ay binabantayan ng mga miyembro ng Fuma Clan, kabilang ang matandang babaeng tumulak kay Karen noon. Hindi nagtagal, nakipag-ugnayan si Sawabi kay Haro upang ipahayag ang kanyang hangarin na maghihiganti laban sa Fuma Clan. Naramdaman ni Haro na marami nang nalalaman si Sawabi tungkol sa kanila, kaya tinanong niya ito tungkol sa kahalagahan ng Eclipse na tila layunin ng Ninja Clan. Nang marinig ito, iminungkahi ni Sawabi na magkita sila sa Okinawa. Hindi nila alam, palihim na narinig ni Gako ang kanilang usapan. Kalaunan, habang nagsasanay kasama si Haro, hinamon ni Gako ang kanyang nakababatang kapatid ngunit hindi niya napigilan na maiyak dahil sa pagkakonsensya sa hindi niya pagpatay kay Yosuke, isang bagay na naging dahilan para siya ay targetan ng pinuno ng Fuma Clan. Kinabukasan, inutusan ni Jin si Oki na lagyan ng spy camera ang bahay ni Soichi upang subaybayan si Gako na sa tingin nila ay kahina-hinala. Samantala, tinalakay ni Jin ang kahulugan ng Eclipse sa Fuma Clan, na tila konektado sa isang malawakang pagpatay. Upang matuklasan ang plano ni Yosuke, ipinadala ni Jin sina Soichi at Yoko sa punong himpilan ng Fuma Clan. Sa kasamaang palad, pagdating nina Soichi at Yoko sa lugar, wala silang natagpuang dilaw na bulaklak na binanggit ni Yosuke na maaaring gamitin upang makapatay ng tao. Naalala ni Yoko na may nakita siyang truck sa daan papunta sa punong himpilan, na marahil ay may kargang mga bulaklak. Samantala, sa bahay, naghanda si Haro para sa isang misyon mula kay Jin. Bago umalis, nakipag-usap muna siya kay Karen. Hindi nila alam, may nakatagong listen ng device si Oki sa kanilang bahay kaya narinig niya ang lahat ng pinag-usapan. Kinagabihan, sinubukan ni Gako na kunin ang scroll ng pamilya mula sa lihim na silid ngunit nauna na itong kinuha ni Toki dahil pinaghinalaan niyang may traidor sa kanilang tahanan. Samantala, palihim na pumasok si Haro sa bahay ng isang kasapi ng Fuma Clan upang makakuha ng impormasyon tungkol sa plano nila sa araw ng Eclipse. Matapos makuha ang impormasyon, tinawagan niya si Sawabi para magkita sa kanilang napagkasunduang lugar. Habang nangyayari ito, sinundan nina Soichi at Yoko ang truck ng bulaklak upang matuklasan kung nasaan ang bagong base ng Fuma Clan. Sa bahay, si Nogi nagising pa noon ay narinig si Gako na umaalis, kaya na-curious siya at nagdesisyong sundan ito. Sa kanyang pagkagulat, pinuntahan ni Gako si Sawabi at agad silang naglaban. Gamit ang malalakas niyang kakayahan bilang ninja, mabilis na natalo ni Gako si Sawabi. Sa oras na iyon, palihim na nasaksihan ni Nogi ang lahat mula sa malayo. Flashback sa 6 na taon ang nakalipas, si Gako, na nakaligtas sa isang pag-atake mula kay Yosuke, ay nagising sa isang hindi pamilyar na lugar na may paralisadong kanang binti matapos mahulog sa dagat. Kamakailan, muling nagpakita si Yosuke at binati si Gako dahil sa kanyang pagkaligtas. Napagtanto ni Gako na nasa base siya ng Fuma Clan. Nang gabing iyon, habang umuulan at sugatan pa rin, sinubukan ni Gako na wakasan ang sariling buhay gamit ang isang kanay. Ngunit dumating si Ayome at pinigilan siya. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, nakiusap si Gako na tapusin na siya nito. Kinaumagahan, dinala siya ni Yosuke sa puntod ng isang babae na pinatay ni Gako sa utos ng Ninja Management Bureau. Doon, inamin ni Gako na sumunod lang siya sa utos. Ngunit ipinaliwanag ni Yosuke na hindi makatarungan ang pagkamatay ng babae dahil nasangkot lamang ito sa isang romantikong iskandalo kasama ang isang politikong personalidad. Naniniwala si Yosuke na hindi makatarungan na mamatay siya dahil lang sa pagmamahal. Dahil sa kawalang katarungang ito, nag-alsa ang Fuma Clan laban sa pinuno na ginagamit ang mga ninja para sa pansariling pakinabang. Tahimik na nakinig si Gako habang ipinaliwanag ito ni Yosuke, saka siya iniwang mag-isa. Maya-maya, iniisip pa rin ni Gako ang mga sinabi ni Yosuke, kahit habang naglalaro si Ayome ng kanyang kanay, isang sandata na minana sa kanilang angkan. Pagsapit ng gabi, nagsagawa ng seremonya ang Fuma Clan kung saan itinalaga si Gako bilang kinatawan nila, at siya'y nanumpa ng dugong panata bilang tanda ng katapatan.
Sa kasalukuyang panahon, hindi nakatanggap ng balita si Haru mula kay Sawabi na dapat sana'y makikita niya, kaya nagpasya siyang umuwi. Ngunit pagdating niya sa bahay, laking gulat niya nang makita si Karen, na akala ng lahat ay umalis na. Samantala, nainip na si Rico sa paulit-ulit na pagsasanay ni Toki at nais niyang matuto ng mas maraming teknik ng ninja. Di nagtagal, dumating si Haru at tinanong si Rico kung nasaan si Karen. Sinabi ni Rico na umalis si Karen noong umaga. Dahil sa pag-aalala, sinubukan ni Haru na tawagan si Karen, pero nalaman niyang si Jin ang may hawak ng telepono nito at alam niyang nagtatago ito sa bahay ng pamilyang Tawara. Hindi na nag-aksaya ng oras si Haru at pinuntahan si Oki upang tanungin tungkol kay Karen, na noon ay kasama ang cleaning team. Pag-uwi ni Gako, alam niyang nakita ni Nagi ang laban niya kay Sawabi. Nagsinungaling siya kay Nagi at sinabing hindi siya kabilang sa Fuma Clan, taliwas sa akala nito. Kalaunan, nagkita si Nagako at Yosuke na parehong dismayado dahil peke ang kasulatang nasa kanila. Nangako si Gako na ibibigay ang tunay na scroll kung mangangakong hindi sasaktan ang kanyang pamilya. Sa mga panahong iyon, nagpasya si Haru na kidnapin si Oki at dalhin siya kay Jin, sabay hiling na palayain si Karen mula sa Bureau of Ninja Management. Handa siyang harapin ang anumang kapalit, pati kamatayan. Sumang-ayon si Jin na patawarin sina Haru at Karen kung tatapusin ni Haru ang isang misyon para patayin si Yosuke, at mangakong hindi na muling makikipagkita kay Karen. Wala nang ibang pagpipilian si Haru kundi pumayag, ngunit humiling siyang makita si Karen sa huling pagkakataon bago simulan ang kanyang misyon. Samantala, palihim na pumasok sina Soichi at Yoko sa pabrika ni Yosuke, kung saan gumagawa ang Fuma Clan ng lason mula sa dilaw na mga bulaklak. Sa bahay naman, habang magkasamang kumakain sina Toki at Riku, biglang umatake ang Fuma Clan para nakawin ang Tawara Family Scroll. Pinutol nila ang internet upang hindi makatawag ng tulong si Toki at nagsimula silang halugugin ang bahay. Nagtago sina Toki at Rico, at pinapagana ni Toki ang isang bitag na nagpamanhid sa ilan sa mga sumalakay. Si Nagi naman ay hinarap ang mga ninja na pumasok sa kanyang silid sa ibang bahagi ng bahay. Nakipaglaban si Toki sa mas marami pang ninja hanggang sa hindi na niya kinaya. Gumamit siya ng smoke bomb upang makatakas kasama si Rico, ngunit hinarang sila ng isa pang grupo ng Fuma Clan na hinihingi ang Tawara Family Scroll. Nang muntik na silang atakihin muli, dumating si Gako at iminungkahing ibigay na lamang ni Toki ang scroll. Napilitan si Toki na ibigay ito, habang pakiramdam niya pinagtaksilan siya ni Gako na kumampi sa Fuma Clan. Samantala, dumating si Haru sa bahay at nadatnang magulo ito, kaya tinanong niya kung ano ang nangyari. Habang nangyayari ito, bihag pa rin si Karen ng cleaning team hanggang sa dumating si Jin at pinalaya siya. Gayunman, sinabihan niya si Karen na kakalimutan ang lahat tungkol kay Haru at sa kanyang pamilya. Binalaan din niya itong huwag nang bumalik sa bahay dahil tinutugis pa rin siya ng Fuma Clan. Samantala, nakita ni na Soichi at Yoko na palihim na pumasok sa pabrika si Gako habang iniabot nito kay Yosuke ang Tawara Family Scroll. Hindi makapaniwala si Yoko na ang kanyang panganay na anak ay sumanib na sa Fuma Clan. Samantala, nagtungo sina Toki at Rico sa bahay ng kaibigan ni Toki upang humingi ng tulong laban sa Fuma Clan. Sa kanilang paglalakad, napansin nila ang isang matandang babaeng sumusunod sa kanila. Nilabanan at tinalo ito ni Toki. Sa kabilang banda, naghanda na sina Haru at ang kanyang grupo sa kanilang ninja gear upang labanan ang Fuma Clan. Pinatigil nila ang isang truck na may dalang dilaw na bulaklak at pinatulog ang driver. Ngunit biglang lumabas ang mga miyembro ng Fuma Clan mula sa truck, kaya napilitang lumaban sina Haru at ang iba pa. Maya-maya, dumating si Nagi sa pabrika ng lason at pinatay ang kuryente upang mas mapadali ang pag-atake. Natagpuan niya ang mga kahon na puno ng mapanganib na pulbos mula sa dilaw na bulaklak. Pinalibutan siya ng mga miyembro ng Fuma Clan, pero sa kabutihang palad, dumating sina Haru at ang kanyang mga magulang upang tumulong. Nang makita ni Haru si Gako, hinabol niya ito upang tanungin kung bakit siya sumali sa Fuma Clan. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Gako ng kalayaan matapos sumali sa Fuma Clan dahil hindi na niya kailangang sumunod sa mga alituntunin ng pamilya o ng pamahalaan mula sa Bureau of Ninja Management. Nais niyang hikayatin si Haru na sumama sa kanya, pero tumanggi si Haru at hiniling na bumalik si Gako sa kanilang tahanan tulad ng dati. Sa kasamaang palad, humantong sa isang laban ang kanilang hindi pagkakaintindihan.
Nang muntik ng talunin ni Gako ang kanyang nakababatang kapatid, nagawa ni Haro na baliktarin ang sitwasyon at pinaparalisis si Gako. Pagkatapos, pumasok si Haro sa isang silid na puno ng usok kung saan naghihintay si Yosuke. Pinahirapan ng usok ang paningin ni Haro at lumikha ng mga ilusyon na nagpapakita kay Yosuke bilang tatlong tao. Nahirapan si Haro laban sa mabilis na pag-atake ni Yosuke. Samantala, sina Nagi, Soichi, at Yoko ay hirap na hirap laban sa napakaraming miyembro ng Fuma Clan. Sa kabutihang palad, dumating ang isa pang ninja na kaibigan ni Taki upang tumulong. Nakilala ni Soichi ang ninja bilang si Mori, na nagtatrabaho bilang sales manager sa isang pabrika. Samantala, nagtuon ng pansin si Haro, gamit ang kanyang pandinig upang matukoy ang mga galaw ni Yosuke. Natamaan ni Haro ang braso ni Yosuke sa pamamagitan ng kanyang pag-atake. Sinubukang ilihis ni Yosuke ang atensyon ni Haro sa pamamagitan ng pagsasalita tungkol sa nalalapit na eclipse na magdadala umano ng kalayaan sa maraming tao sa kanilang bansa. Pagkatapos, palihim siyang sumubok umatake kay Haro gamit ang isang kanay, pero napansin ito ni Haro at nakaiwas, sabay tutok ng kanyang espada kay Yosuke. Habang papatapos na si Haro sa pakikipaglaban kay Yosuke, dumating si Gako at tinapos ang misyon ni Haro sa pamamagitan ng pagpatay sa pinuno ng Fuma Clan. Pagkatapos, iniutos niya kay Haro na maging isang ninja na hindi pumapatay ng tao. Kinabukasan, dumalaw sina Jin at Oki sa pamilya Tawara upang batiin sila sa pagpigil sa plano ng Fuma Clan ukol sa lason. Nagtanong din si Jin tungkol sa isang shuriken na natagpuan sa lugar ng labanan, alam niyang hindi ganoong uri ng sandata ang ginagamit ng pamilya Tawara. Bago umalis, ipinaalam ni Jin kay Haro na si Gako ay isa ng wanted na kriminal kaya kailangan nilang bantayan ng mabuti ang pamilya Tawara upang hindi nila palihim na matulungan si Gako. Tinanong ni Haro si Jin kung alam niya kung ano ang ibig sabihin ng eclipse sa misyon ng Fuma Clan, pero wala siyang maisagot. Samantala, nanonood si Karen ng balita tungkol sa 4 na kandidato sa pagkapangulo at ang kanilang mga miyembro ng partido na dadalo sa isang pagpupulong sa Tokyo Hotel. Doon niya naunawaan ang ibig sabihin ng eclipse sa plano ng Fuma Clan at agad siyang nagmadaling pumunta sa hotel. Kasabay nito, nagaganap ang isang eclipse sa kalangitan ng Tokyo. Sa hotel, nakita ni Karen si Ayome na naghahanda ng lason para sa mga inuming ihahain sa mga bisita. Sinubukan niyang pagsabihan ang lahat pero walang naniwala sa kanya, at pinaalis siya ng mga gwardya. Ilang sandali pa, nang magsimula ang toast, lahat ay uminom ng nilason na inumin at agad na namatay. Di nagtagal, nagulat sina Jin at ang cleaning team nang mapagtanto nila ang tunay na kahulugan ng eclipse sa plano ng Fuma Clan, ang patayin ang lahat ng kandidato sa pagkapangulo. Tanging si Mukay lang ang nakaligtas. Noong panahong iyon, nakaramdam si Taki ng koneksyon sa pangalang Mukay nang mapanood niya ang balita. Kinagabihan, nagkita sina Mukay, Gako, at Ayome upang magbigay galang kay Gako na naging ika-20 leader ng Fuma Clan. Doon ibinunyag ni Gako na ang scroll na kanilang nakuha ay naglalaman ng talaang kanan ng Hojo Clan, na nagpapakitang si Mukay ang huling nabubuhay na kaapu-apuhan nito. Matagal nang alam ni Gako ang tunay na pagkatao ni Mukay. Ipinaalala ni Ayome kay Mukay na huwag labanan ang Fuma Clan, na layuning magdala ng mas malaking kalayaan sa kanilang bansa. Sa huli, nagbalik si Riko sa pagsasanay bilang ninja kasama si Taki, habang tinapos naman ni Haro ang huling trabaho niya kay Nozoki bago sumali sa pabrika ni Soichi. Si Karen ay walang nagawa kundi titigan na lang ang litrato ni Haro, dahil napagkasunduan nilang hindi na muling magkita, ayon sa kasunduan nila ni Jin. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.